Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. Sa gabi pong ito, wala po tayong ibang papupurihan at pasasalamatan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen! Ikaw po ang aming buhay at lakas, Panginoon. Ang iyong wagas na pag-ibig ang aming kailangan at ang iyong kagalakan ay aming kalakasan. Hallelujah! Ating papurihan ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y Dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang, Panginoon, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang, Panginoon, Ikaw lamang ang pupurihin. ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ang simula. Ikaw ang Diyos na lumikha. Tinataas ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah.
Yahweh, Diyos na lumikha, kamangha-mangha, itinatas ka, O Jesus, O Yahweh. Yahweh, Ikaw ang simula. Yahweh, Diyos na lumikha, kamangha-mangha, itinatas ka, O Jesus. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Ikaw ang hari ng lahat, makapangyarihan. Hallelujah, O Yahweh. Yahweh, Ikaw ang simula. Yahweh, Diyos na lumikha, kamangha-mangha, itinatas ka, O Jesus, O Yahweh. Yahweh, wala nang higit pa. Yahweh, ay iyong gawa't salita'y kamangha-mangha, itinatas ka, O Jesus. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Ikaw ang hari ng lahat, makapangyarihan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Ikaw ang hari ng lahat, makapangyarihan. Dakila ka, O Diyos Ama, nag-iisa't walang iba. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Buong buhay ko'y pupurihin ka. Itataas ngalan mong banal, walang katulad, katapatan mo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos Ama, nag-iisa't walang iba. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Buong buhay ko'y pupurihin ka. Itataas ngalan mong banal, walang katulad, katapatan mo. Hallelujah. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin
ka. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Ikaw ang hari ng lahat, makapangyarihan. Minsan pa, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Ikaw ang hari ng lahat, makapangyarihan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming katwiran. Salamat po, Ama, sapagkat biniyayaan niyo po kami ng kaloob ng minamahal, buhay ng iyong minamahal na anak, si Jesucristo na aming tagapagligtas, Panginoon at Hari. Sa oras pong ito, patuloy po namin na ipinagkakatiwala sa inyong kabuuan, iyong gawain. Malaya po kayong kumilos, magpaunawa, at iparanas ang napakayaman mong grasya sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat mga anak po ninyo na nakikinig, nananabik, at patuloy na naghahanda, Panginoon, sa mga biyayang inihanda mo at inilaan sa gabing ito. Naniniwala po kami, Ama, na patuloy ka, O Diyos, na gumagawa sa lahat ng bagay para sa aming ikabubuti. At kailanman, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan, at handa ka, Panginoon, patuloy na ganapin ang lahat ng iyong mga ipinangako. Kaya, Ama, patuloy naming wini-welcome ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu na ipinagkaloob mo na at ibinuo sa aming mga puso bilang patunay ng iyong wagas at dakilang pag-ibig na inihayag ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Ama, naangkin po namin ang tagumpay na iyong kalooban, ang iyong kaloobang nagaganap sa kalangitan ay patuloy na magaganap sa buhay ng iyong mga anak dito sa lupa. Luwalhatiin ka, maparangalan ka, at tuloy kang pinasasalamatan ng aming puso sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Welcome po sa Christ Life Church Refuel Wednesday. Ako po si Pastor Noel at kasama si Pastora Michelle. Sa gabi pong ito, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat biniyaya po tayo ng Panginoon ng oras at pagkakataon na magkatipon-tipon, magkasama-sama sa pamamagitan ng kanyang banal na gawain. At alam ko po na ang kanyang mga salita na patuloy po nating pagsasaluhan, pagninilayan ay kakatagpo sa bawat mga dalangin, mithiin at mga inaasahan po natin sa Panginoon. Sapagkat ang bawat pangako ng Diyos ay katibayan po ng kanyang katangian at kalikasan bilang mapagmahal na Ama. So, mapangahawakan po natin ang kanyang mga salita. At salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na ginagawa sa buhay po natin. Balitang-balita po natin yung kanyang mga ginawa sa gawain niya dyan sa Baclaran. Congratulations po sa mga tagapangunan po dyan. At syempre sa lingkod na ginamit ng Panginoon na tagapaghatid ng mabuting balita, ang ating pong tatay sa pananampalataya, si Bishop Willie Lines. At sa lahat po mga kapatid po natin ngayon na nandiyan po ngayon sa sanctuary, isang pinagpalang gabi. Salamat sa ating worship team, sa pamumuno ni Ate Mitch at ang kabuuan ng Christ Life Church worship team, ganyan din sa ating technical side, sila Kuya Paul,
At sa lahat mga lingkod ng Diyos na nandyan po ngayon sa sanctuary sa pinagpalang gabi at maging yung mga nasa online, ayan. Nandiyan nakita ko sila Pastor Lito, sila Bishop Willie, sila Kemulong, sino pa po yung mga nasa online po natin. Sister Alicia, ayan, nagpalang Refuel Wednesday. Sister Josie Bukaig dyan po sa Hong Kong. Ayan. At si Sister Christina, si Brother EI, Pastor Meng, ayan, kamusta na kayo? Miss na po kayong lahat. Sila Pastor Lito at si Bishop PD. Ayan, maraming salamat sa mga makakaabot pa po ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ng playback nito. Isang pinagpalang Refuel Wednesday. Muli ay kaya po ito refuel kasi alam po natin na kailangan po nating patuloy na magpuno sa presensya at biyaya po ng Panginoon. Hindi po tayo, ang Christianity is not just another man-made religion or philosophy, hindi po. Ang Kristyanismo po, ang pinaka simple at pinaka-paborito ko pong kahulugan ng Christianity is Christ living in you, Christ living in me, Christ living in us. Hindi niya po tayo binibigyan ng score sa performance po natin sa ating Christianity 101. Ayan. He shared his own life with us. Ibinahagi niya kanyang buhay sa atin. Ayan. May mga kapatid din po tayo dyan sa Germany, sila Sister Fatima, sila Brother Alex, ang kanilang cute na baby na si Ella. Ayan. Pinagpalang, alam ko, anong oras pa ngayon sa kanila ngayon, parang hapon na dyan sa Germany. So, salamat po sa oras na niyo po inilalaan. So, bilang nakipag-isa sa Panginoong Hesus, hindi po tayo yung may kaisipan na katulad ng dati na parang maakyat tayo sa mataas na bundok ng kabanalan na kung saan ay dati pagka nagtuturo ay yung pong mga katuruan na parang alam ng nagtuturo na mahirap para sa kanya, tapos ipapagawa sa iba. Kasi ganun po yung system ng religion na in-establish ng kaaway sa mundo. Yung ituon ng tao ang kanyang atensyon sa kanyang sarili at sikapin na makagawa ng mabuti upang makaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero may panahong pinagbigyan ng Diyos yung bayang Israel na patunayan kung ito ay magagawa, pero wala pong nagtagumpay. Pero salamat po sa napakayamang grasya ng Diyos sapagkat hindi hinintay ng Diyos na tumawag ang tao para tulungan. Siya po ay matagal nang nagpasya. Bago palikain ang pundasyon ng sanlibutan, ang Panginoong Hesus ay kordero ng Diyos na naghandog at nagpasya ng ialay ang kanyang sarili, ibigay ang kanyang buhay para po sa atin. At yung kapahayagan po na yan ay nagrevolutionary po yan. Nagrevolution po yan sa aking buhay, pananampalataya at paglilingkod. Kaya po, yung Colossians chapter 1 and hanggang 4, mga kapatid, na ating pagninilayan ngayong gabi ay talaga pong grabe po yung pagpapaunawa at pagpaparanas ng Panginoon ng kanyang presensya ng ito po yung kanyang ihayag sa akin na ang buhay pala ng isang Kristiyano ay hindi po katulad ng aking dating pananaw na nakabase sa atin, kakayahan na susumikap. At sa ngayon ay ini-enjoy po natin yung katotohanan ito. At hayaan niyo po na patuloy nating enjoyin yung katotohanan at yaman na ito ng buhay ng Panginoon. Sapagkat the Christian life is not about doing life for Christ. Katulad ng popular na kaisipan natin dati. Akala natin ang buhay Kristiyano ay patungkol sa
doing life for Christ. But in reality, it's about letting Christ do life through you and through me, through us. At yung anything else is just a religious na uh, pag pag babalat kayo or mga mga kasuotang hindi naman talaga yon ang ibig sabihin ng Diyos kung bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang maging buhay po natin. Hindi po naparito ang Panginoong Hesus para ang mabuting ang taong mas maigawing mabuti. Sapagkat naipatay at makasalanan pa. Pero naparito ang Panginoong Hesus para magbigay ng kanyang buhay at isang buhay na ganap at kasiyasiya. Jesus, He is our life giver. Binigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. At ang kasunod po nun ay lahat ng mabubuting bagay, maging yung mabuting mga gawa na inihanda na ng Diyos sa kanyang mga anak nung una pa man. So, may good works po. Hindi po nawawala ang good work sa mensahe ng grasya. Pero hindi ito para mag-perform at may patunayan po sa Diyos. Ang good works ay inihanda na ng ating Ama dahil tayo ay kanyang mga minamahal na anak. So, pag yan po yung unawaan po natin, hindi po magiging kabigatan ang buhay Kristiyano, kundi mag-i-enjoy po tayo sapagkat hindi tayo nagsiserve for the audience of one, kundi tayo po ay nagsiserve na alam natin yung ating pinaglilingkuran ay sobrang saya at pumapalakpak sa tuwa dahil nakikita niya yung kanyang kawangis at ang kanyang kalarawan ay namumuhay dito sa lupa na katulad ng kanyang disenyo, ng kanyang plano at layunin kung bakit po tayo nilikha at tinawag na minamahal na anak. So kung excited na po kayo, excited din po ako pag nilayan natin ang salita po ng Diyos. Ito po yung katotohanan na tayo ay buhay na. We are alive in Christ. So, hindi mo na kailangan pang pahirapan ang sarili mo para mabuhay sa biyaya ng Diyos. Ito inigay na ng Panginoon. Kailangan mo na lang ay maniwala at tanggapin. Mahalaga po na matapos nating marinig ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi tayo dapat huminto sa pagiging ligtas lamang. Hayaan po natin na dalhin tayo dito doon sa tinatawag na perfection o maturity na nais ng Panginoon na maranasan po natin. Yan po yung isang napagandang binigyang diin ni Bishop kung nagkaroon kami ng men's fellowship na after our conversion ay inaasahan ng ating Ama na hindi po tayo tatambay doon sa pintuan ng kanyang kaharian, kundi i-enjoyin po nating mamuhay sa kanyang kaharian. At yan po ang buhay ng mga taong ipag-isa sa Panginoong Hesus. So, let's live our true identity that we have in Christ. Sabi po ng Colossians chapter 3, verse 1 to 4 from NASB. I'm reading from NASB. Sabi nito, therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Ulitin ko po yung verse 4 sapagkat napakasarap po nitong pagnilayam. Christ, who is our life, is revealed, then you also be revealed with Him in glory. So ito po yung ating blessed hope. Ito po yung ating pinananabikan ng lahat ng mga mananampalataya. Yung mga nauna na at tayo po na inabot pa rin ng kagandahang loob ng Diyos. Yung aabutin pa sa next generation. Ito po ang ating blessed hope. Yung dakilang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Kasama po tayong mahahayag na kasama niya.
Hindi pa po nakikita ng sanlibutan yung lubos na kaluwalhatian at kadakilaan na tinatay ng bawat nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Sapagkat hanggang ngayon ay nalilimitahan tayo ng ating physical na katawan na kung saan ay ah, galing pa rin po dito sa sa earth o sa mundo, sa alabok. Nakakaranas pa rin po tayo ng kapaguran, ng sakit at karamdaman. Nakakaranas pa rin po tayo ng ah, mga pangangailangan po natin sa ating physical na pamumuhay. Reality rin po yan sa natural. But we are not living just in the natural life. We are in the supernatural life of Christ. Ito po yung buhay na bumangon mula po sa kamatayan. The resurrected life of Christ. Yan po ang buhay na tinataglay po ng bawat isa sa atin. So ang katotohanan, mga kapatid, nais po ng mga salitang ito na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, sapagkat ang Colosas po na na-establish nung panahon ni Apostle Paul, ito po yung nasa Central Turkey, sa yung bansang Turkey po ngayon, no. Makikita po natin na nung unang panahon na yon ay ito po yung pinaka-melting pot ng kultura, sapagkat nandyan yung mga iba't ibang klase ng paniniwala at pananaw, sapagkat isa sa mga sentrong pangkalakalan ang Colossae nung panahon ni Apostol Pablo. So dahil may mga mananampalataya na po doon, mga taong pasyang tanggapin ng Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, nakakaranas po sila ng mga hindi lamang pag-uusig kundi yung ibang mga maling katuruan na ang Panginoong Hesus ay hindi sapat, kailangan pa ng dagdag para maging ganap sa pagiging Kristiyano. Pero binigyan po ng babala at pagpapaalala ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya at ang kanyang layunin ay ma-establish ang puso't isipan ng mga mananampalataya na kay Jesucristo ang masusumpungan ng kakumpletuhan. Nasa Kanya ang kakumpletuhan ng ating buhay at Jesus is enough. Jesus is nothing. Hindi na po tayo dapat madaya or malinlang ng sino man na nagsasabi na meron pang dapat maidagdag maliban sa Panginoon para tayo ay makapasok sa paghahari ng Diyos o makabalik sa piling ng ating Ama. Si Jesucristo na minamahal na anak ng Diyos ay dumating para tapusin yung pong isang gawain, isang misyon na siya lamang po ang makagagawa. At nung matapos niya po ito gawin, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkaloob na sa kanya. Isa po yan sa ibig sabihin ng sitting at the right hand of the Father. Ang Panginoong Hesus, nung siya bumangon sa libingan, siya po ay pinagkalooban ng lahat ng kapahamalaan sa langit at sa lupa. At sa pamamagitan po ng posisyon na yan, diyan po tayo binigyan ng Panginoon ng dakilang atas o yung Great Commission na humayo. Go therefore and make disciples of all nations. Sabi ni Bishop nga nung nakaraan na aming men's fellowship, hindi sinabi ng Panginoon na go therefore and make converts. Hindi po, kundi make disciples. Turuang maging tagasunod or matutunang sundin ang lahat ng itinuro, ipinaunawa, ipinamuhay at ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Ang medyo nakalulungkot lang na katotohanan, maraming mga Kristiyano, matatagal na, ilang dekada na, mahabang panahon ng Kristiyano, pero hindi pa rin na-establish sa kanilang identity sa Panginoon. Ang isang dahilan ay sapagkat ito po talaga yung isa sa mga greatest battle natin sa ating buhay spiritual. Ito rin yung dahilan kung bakit ito yung unang atake ni Satanas nung kanyang tuksuhin ng Panginoon doon sa ilang. Matapos po na mabaptize ang Panginoon sa Ilog Jordan at dalhin ng Holy Spirit doon sa wilderness para i-test, harapin ang mga panunukso ni Satanas. At ang unang-una pong
move and attack ni Satan is to attack the identity of our Lord Jesus Christ. Sabi niya kung ikaw ang anak ng Diyos, inalis na po niya yung salitang namahal na anak ng Diyos sapagkat tapos na, mabibigo na siya kung dadagdag niya pa yung salitang minamahal sapagkat doon po talaga naka-establish ang ating identity. Doon po sa pagmamahal na tinataglay ng ating Ama para po sa atin. Yung kanyang character, yung kanyang nature bilang mapagmahal na Ama sa buhay po natin. Diyan po naka-anchor, diyan po nakasandig ang ating identity bilang mga anak ng Diyos. At hindi natin kailangan pong makipagtalo sa katotohanan na yan sapagkat hindi yan mauunawaan ng mga taong hindi pananalig sumampalataya sa Panginoon. Kaya yung iba po na nakakarinig ng mabuting balita at nagmamatigas pa ang puso, ayaw talagang tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Or kung tinanggap man, maaring sa isip lang, pero hindi talaga sa puso, hindi mo talaga maintindihan ang buhay Kristiyano. Or kung tinatawag tayong Kristiyano, minsan hindi maintindihan ng ibang tao ang ating pamumuhay kasi nga meron tayong struggle, meron tayong mga maling isipan kung bakit tayo ay naging Kristiyano. Pero hayaan po natin ma-establish po sa katotohanan ito. Una, tayo po ay namatay na kasama ng Panginoong Hesus. May mga panahon po sa buhay natin bilang Kristiyano na minsan yung pong laman, yung pita ng laman gustong umiksena sa buhay po natin. Mainam po or ang tamang pakikitungo po doon ay i-refresh natin sa ating mga isipan na tayo ay ipinako ng kasama ng Panginoong Hesus sa krus. Yung mga simple habits, yung mga maling nakasanayan po natin pag minsan gustong umikas o umiksena sa buhay po natin, ang tamang pakikitungo po yan ay hindi makipaglaban sa laman. Ang kailangan po natin ay lumakad sa Espiritu. Sabihin sa katotohanan na meron tayo sa Panginoon. At isang katotohanan na meron po tayo sa Panginoong Hesus ay tayo ay namatay ng kasama niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po. You cannot overcome the flesh by our own strength. Ating mga tinuturo po tayo na overcome the flesh. Pero ang nangyayari puro the please. Hindi po natin ma-bullseye yung struggle na yan. Kasi nga, hindi po yun ang tamang pakikitungo. We cannot overcome the flesh by formula or yung tinatawag na positive thinking or self-help na mga bagay. Hindi po. Ang tamang pakikitungo po sa lust of the flesh ay harapin mo siya ng katotohanan na namatay ka na. Napatay na siya kasama ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ipinako po ito. No, ang katawan ng Panginoon ay nabayubay sa krus, doon mo makikita yung flesh ay namatay na. Kaya hindi na siya dapat panghukayin at ibangon sapagkat ito'y namatay na. At ang buhay natin ay nakatago sa Panginoong kasama ng Panginoong Kristo na nasa kanyang Ama. Your life is hidden with Christ in God. Hindi yan nakikita ng mga tao na tagamundo. Na ikaw ay nababalot na ng buhay ng Panginoon na nasa kanyang minamahal na Ama. So, hindi mo kailangang pakinggan yung opinion ng iba kung sino ka bilang anak ng Diyos. Ang kailangan natin ay manatili sa katotohanan na si Kristo po ang source ng buhay na ito. He is the vine and we are His branches. Ibig sabihin, yung buhay na dumadaloy po sa atin ay nagmumula po sa Kanya.
Katulad ng declaration ni Apostol Paul sa Galatians chapter 2, sa verse 20 to the following, sabi niya, I have been crucified with Christ. I no, I no longer live. Hindi na po ako, ibig sabihin, hindi na ako yung source ng buhay na to. Andun pa rin ako, pero hindi na ako. My life is hidden with Christ in God. Ang bumubuhay na sa akin, ang nagsusupply ng buhay, kung bakit ako nabubuhay, ay buhay ng Panginoong Hesus. Yung po ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in this body is the life of the Son of God who loves me and gave Himself for me. Mga kapatid, yan po yung katotohanan ng ini-enjoy natin ngayon. Every time po na magbabalak ang kaaway na ibangon ng laman, yung mga hilig ng laman, yung mga yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the boastful pride of life na siyang sistema ng kaharian kaaway sa mundong ito. Ang lagi nating tugon dyan ay, I have been crucified with Christ. Matay na akong kasama ng Panginoon sa krus. At ang buhay ko ngayon ay natatago kasama ng Panginoong Kristo na nasa mapagmahal na Ama. Sapagkat ako kanyang minahal sa pamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kahit nung una ay hiwalay pa tayo sa kanya. Tayo ay mga makasalanan pa. Imagine po, makasalanan pa po tayo. Ay dinemonstrate na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. So, sino ang magsasabi na nabawasan o hindi ka na mahal ng Diyos ngayon matapos mong panaligan at makipag-isa sa Panginoon? Wala po. At Panginoong Kristo mismo ang nagsabi na walang makakaagaw sa kanyang mga kamay sa lahat ng ibinigay sa kanya ng kanyang Ama. At masarap po na pagpawakan at sandigan ang mga sinabi na yan ng Panginoon. So you have been raised with Christ. Hindi lang po tayo namatay sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay bumangon at tumanggap ng bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At yan po ang buhay Kristiyano. Sapagkat tinanggap natin ang buhay ng Panginoon, the resurrected life of Christ. Now, mula po dito mga kapatid, ay hindi po tayo dapat na huminto. No? Isang Panginoon na iset natin yung ating puso sa mga sa mga bagay na nandoon sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian. So, minsan dito po yung dito po nakasalalay yung ating pong pagsulong, yung kung ano yung pipiliin nating pagpapasya na ito po ay ang pagpapasya po natin ay lagi po yan nagmumula sa kung ano yung pinaniniwalaan ng ating puso patungkol sa Diyos, kung sino si Jesus sa buhay po natin at kung sino tayo sa Panginoon. So set heart on the things above. Ibig sabihin po ay yung paniniwala ng ating puso, yung pagtitiwala ng ating puso ay hindi sa mga bagay na nandito sa mundo. No? Hindi po yung trabaho, hindi po yung connection mo sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan, hindi po yung bank account, yung laman ng bank account mo, hindi po yung pangako ng tao at hindi rin po yung mga pwedeng ialok ng sistema ng mundo sa buhay po natin. Katulad ng Panginoong Hesus, nung hindi po magtagumpay yung unang atake ng kaaway, ay nagtangka ang kaaway na gamitin ang salita ng Diyos. Imagine mo, ang kaaway marunong din gamitin ang salita ng Diyos para baluktutin at pag-alinlanganin yung ating identity sa Panginoon. O dinala siya doon sa pinakamataas na lugar ng templo ng Jerusalem at nag-quote ng Salmo 91. Bakit po? Sapagkat yun yung pinaka
pinaka-spiritual na lugar doon sa bayang Israel nung panahon na yon, no? Yung kung nasaan ang temple, kung saan nandun yung Holy of Holies. Doon sa tuktok ng templo ay sinabi ni Satanas na kung ikaw, sinabi ng Diyos na sasaluhin ka ng mga anghel para hindi masugatan ng iyong mga paa sa matatalas na bato. So, gusto niya na i-violate ng Panginoon yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng paniniwala na dahil sinabi to ng Diyos, no, kahit na hindi yun ang intention kung bakit ibigay ng Diyos ang kanyang salita, ay gusto ng kaaway na gamitin yung salita ng Diyos para pilipitin ang kamay ng Diyos. O gawin mo yan kasi sinabi mo yan. Pero ano ba yung dahilan ba't sinabi yan ng Diyos? Marami rin mga mananampalataya ngayon na minsan ay binasa ang banal na kasulatan pero imbis na makapagpalaya, lalo pong naalipin. Ang dahilan ay hindi po na-divide sa tamang kaisipan at katuruan ang salita ng Diyos. Minsan ina-apply natin yung mga salita na umiiral noon sa lumang tipan dahil doon sa bayang nagtangka na patunayan na sila ay karapat-dapat sa anumang ibibigay ng Diyos. Pero hindi po nagtagumpay at maging the best ng mga tao sa lumang tipan ay nabigo. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang kaganap sa lahat ng hinihingi ng yung kautusan, yung katwiran at katotohanan na inihahayag ng kautusan ay ginanap ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagpapakasakit at maging sa kanyang kamatayan. At napatunayang siya ay nagtagumpay nang siya ay bumangon mula sa libingan. At mga kapatid, yung matagumpay na buhay na yan ng Panginoon, yan po ang buhay na matagumpay na ipinagkaloob niya po sa atin. Kaya kung gusto mong makaranas ng tagumpay, ay huwag ka nang gumawa ng sarili mong tagumpay, kundi tumayo tayo, sumundig tayo sa identity natin sa Panginoon na siya mayroong tangian ng pananagumpay sa buhay na ito. Yung kanyang buhay na matagumpay ang siyang magbibigay ng tagumpay sa atin sa lahat ng sirkumstansya at sitwasyon na ating pong nararanasan sa mundong ito. So, ang ating puso ay mahalaga pong tuon sa mga katotohanan na yan na tayo po ay natagumpay tayong natubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Nagtagumpay ang Panginoong Hesus na dulutan tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at matuwid na katayuan sa harapan ng Ama. At ngayon, mga kapatid, ay makakalapit tayo sa Ama ng walang takot, ng walang pangamba. Sa isang panalangin, alam nating lagi siyang nandiyan para tayo ay katagpuin, pakinggan, yakapin at patunayan po sa atin na siya nga ay yung kung ano siya sa kanyang pagpapakilala sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Isang mapagmahal na Ama na kailanman ay hindi kayang malimutan ang kanyang mga anak. Ang magandang illustration na ginagamit sa lumang tipan, isinulat niya sa kanyang mga palad ang ating pangalan. Ibig sabihin, lahat ng kanyang gagawin ay dahil ito ay para sa atin na kanyang minamahal na anak. Wala po siyang gagawin na hindi para sa ating ikabubuti. Kung sa panalangin po natin, parang Lord, hindi ka pa tumutugon, hindi mo yata naririnig. Kung matagal ka nang nag-aantay sa katugunan sa panalangin at nagtatanong ka bakit wala pa yung dating sa panalangin, dapat sa huli lagi mong dideklara sa sarili mo na kung hindi pa man dumating yung katugunan sa panalangin ko, ay hindi nangangahulugan na hindi ka mabuti ka pa rin dahil ikaw ay isang mapagmahal na mabuti. Kung may pangyayari po na hindi mo maintindihan, nakararanas ka ng matinding kalungkutan, kung nakaranas ka ng pagpanaw ng iyong mahal sa buhay at may mga tanong
sa isipan mo, huwag mo kakalimutan na ang Diyos pa rin ay laging mabuti. At yun ang katotohanan. So, doon natin dapat ituon ang ating puso sa kabutihan ng Diyos. Kung meron man at katapatan ng Diyos, kung meron man pong pinagmumulan ng ganap na kapayapaan ng Panginoon sa puso po natin, ay yan katotohanan na siya ay tapat at napakabuti. Amen po. So set your mind on the things above. Ang ating isipan ay ating pong bantayan na laging nakatuon sa katotohanan na yan. Kasi po, yung isipan po natin ay battleground po yan. Kapag hindi mo nakitang battleground isipan mo, gagawin po yung playground ng kaaway. So, kung ano-ano yung ibabato niyang kaisipan, kung ano-ano yung mga panlilinlang at mga bagay na hindi naman mangyayari, pero ilalagay niya sa isip mo para gambalain ka sa iyong kapayapaan sa Panginoon. So, our mind, yan po yung nagaganap yung digmaang spiritual. Diyan po natin makikita yung katotohanan ng buhay ng Panginoon na nagtatagumpay. Kung ano po yung kaisipan na pinapayagan po natin na manatili sa ating pag-iisip. At kung ano yung pagpapasya na gagawin natin base sa paniniwala at pananampalataya na meron na tayo sa Panginoon. Kung meron man pong kaibahan ang dalawang Kristiyano, ikaw at ako o yung iba pong mananampalataya, tayong nasa Panginoong Jesus, kung meron mang kaibahan bawat isa sa atin, ay yun po yung ating pong yung kakayahang mamili ng mga bagay na tama at matuwid at may daloy ng buhay na nakabase sa ating paniniwala sa Panginoon. At kung ano yung mga kaisipan na pinapayagan nating manatili sa ating mga pag-iisip. Yan lang po yung kaibahan natin sa bawat isa. Pero yung pong lahat ng grasya para ang buhay ng Panginoon ay umunlad at lumago, maikot po tayo, managumpay po tayo sa buhay na ito bilang anak ng Diyos. Lahat ng yan ay meron po tayo pare-pareho sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Kaya mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mahalaga po ang pagdalo sa mga pagtitipon. Napakahalaga po ng discipleship sapagkat diyan po tayo natuturuan, nagagabayan at nakakakita ng mga halimbawa kung paanong sumunod sa Panginoon. No? Yung makarinig tayo ng katuruan sa grasya ng Diyos ay napakabuting bagay po yan para sa ating isip at kalooban. Pero sa pagdi-disciple po ay hindi lamang po yung itinuturo kundi kung paano natin inilalakad ang ating mga paa, paano natin ipinamumuhay yung grasyang ito, yung identity meron tayo sa Panginoon. So, mahalaga po. Sa discipleship po ay hindi po ito isang programa. Ang grace of God, ang pagpapaunawa ng Espiritu ng Diyos na ang discipleship ay hindi isang programa na kailangan mo para kailangan mong gawin para ikaw ay lumago. Kundi ito yung daloy ng buhay na gusto mong gawin sapagkat ito po yung daloy ng buhay ng Panginoon meron po tayo. Kaya kahit sa isang simpleng kamustahan, kahit sa isang simpleng salo-salo, kahit sa isang simpleng o saglit na fellowship, ay nakapag-i-impart po tayo ng buhay ng Panginoon, ng katotohanan, ng yaman ng Panginoon, at natututo yung mga bagong mananampalataya kung paanong ilakad ang kanilang buhay pananampalataya na nagmumula sa Panginoon. Amen? So, set your mind on the things above. At ang isa pang katotohanan narito sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4, we will appear with Him in glory. Kasama po tayong mahahayag sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Alam po natin yan. Sa pagtunog ng trumpeta ay
babalikan ng Panginoon ang kanyang simbahan. At ang kanyang simbahan na kanyang babalikan ay walang bahid dungis. Bakit? Sapagkat ito'y kanyang patuloy na dinadalisay sa pamamagitan ng mabuting balita ng kanyang salita. Patuloy po niyang pinahayag, ipinapaunawa po sa atin. At yan po ang ating kalagayan sa Panginoon. Maaring kayo may nakikita ka pang mga kapintasan sa ating mga pag-iisip, sa ating damdamin at mga pagpili, pagpapasya. But mga kapatid, yan po ay mawawala lahat, no, sa dakilang araw na tayo po ay makikipag-meet sa Panginoon sa alapaap. Kasama po tayo, mahahayag sa kanyang kaluwalhatian. At hindi po yan napakalapit na po ng sandali na yan. Kaya tayo po ay naghahanda na may pananabik at patuloy po natin na tinutuon ang ating puso't isipan doon po sa tunay nating katayuan at kinalalagyan sa Panginoon ngayon. So mga kapatid sa Panginoon, dito po tayo natatransform. Dito po tayo nagkakaroon ng transformation, ng ganap na pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan sa Panginoon at sa ating mga sarili. So, kung tayo ay binuhay na ng Panginoon ng kanyang buhay, yakapin po natin ang identity natin na ito. Kilalanin po natin na buhay ng Panginoong Hesus ang bumubuhay po sa atin at payagan nating hubugin nito ang ating isip, ang ating damdamin at ang ating kalooban. Impluwensyahan ng kanyang buhay na nasa ating espiritu ang ating kaluluwa. Yan po ang ating yan po yung posisyon na kinalalagyan natin sa Panginoon. I-prioritize po natin ang kanyang paghahari sa buhay po natin. Hindi po sa mga worldly concern. Hindi po yung sa balita ng mundo kasi hindi na dapat magulat yan. Yan talaga ang balita ng mundo. Puro kamatayan, kaguluhan, at mga kabulukan at korupsyon. Pero ang mabuting balita sa kaharian ng Diyos, ang ating mapagmahal na Ama, ay napakabuti at nakangiti siya at patuloy na gumagawa sa pamamagitan ng katotohanan ng mabuting balita ng grasya ng Panginoong Hesus. At mga kapatid, kung alam po natin na yan ang kinalalagyan natin sa Panginoon, we will live as kingdom ambassador. Ibig sabihin, tayo po yung nagre-represent ng kaharian na kinalalagyan po natin, pinanggagalingan po natin, at nagsiserve tayo sa kaharian ng may kababaang loob. Ibig sabihin, buong kahinahuna at kababaang loob na ipinakikilala natin ang Panginoong Hesus sa iba. Kung kailangan nating gumamit ng salita, gamitin natin, pero ang una pong paraan para ibahagi na may kababaang loob ang buhay ng Panginoon sa iba ay kung paano tayo nakikitungo at nakikipag-ugnayan, yung ating pong personal relationship, yung ating pong pagtanggap sa isa't isa bilang mga taong pinag-alayan ng buhay ng Panginoong Hesus. Sa panghuli mga kapatid, yung po yung ating pong blessed hope, yung ating we have the confident expectation for His glorious return. Alam natin yan na malapit na ang kanyang muling pagbabalik. At bilang mga nakipag-isa sa Panginoong Diyos, alam po natin na ang ating pong katayuan, ang ating identity ay hindi po nakadetermine sa mga tagumpay o kabiguan ng buhay natin sa mundo. Ito ay naka-anchor, ito ay nakadig doon po sa katotohanan ng sinabi ng Diyos, ng kanyang opinion sa atin na hindi po magbabago kahit na ano ang mangyari sa atin sa mundong ito. Because His opinion of you never changes based on your performance. Sabi nga, hindi mababawasan ang kanyang pag-ibig dahil may ginawa kang mabuti. At hindi madadagdagan ang kanyang pag-ibig dahil nagawa kang mabuti, at hindi mababawasan ang kanyang pag-ibig at pagtingin sa iyo dahil ikaw ay sumemplang o nagkulang.
Kaya lalapit tayo sa trono ng ating Ama, sa trono ng kanyang mayamang grasya, ng may boldness, mayroong lakas ng loob at may kapayapaan sa ating mga puso. Sapagkat alam po natin, sa kanya nagmumula ang buhay na ito, ang kalakasan ng tagumpay at lahat ng katugunan na ating kailangan. When your identity is secure in God's unchanging love, yung pong mga boses ng iba sa mundong ito ay hindi na po yan makakabagabag at makakapigil sa iyo para ilakad ang katotohanan kung sino ka sa Panginoon. Amen? Criticism can crush you and praise can pop you up because you know who you are. Amen po? Usigin ka man or purihin ka man, wala na po yan. Hindi na yan pwedeng magpalaki ng ulo mo at hindi na yung criticism din na yan pwedeng magpadurog sa iyo kasi alam mo kung sino ka sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, ano man ang iyong kalagayan, sa oras po na ito, inanyayahan kita na lumapit sa mayamang trono ng grasya ng ating Ama. Sapagkat nandoon nagmula ang lahat ng mabuting bagay na nais niya po na ipagkaloob sa atin. At hindi po siya mahirap lapitan. Ang totoo niyan mga kapatid, siya yung nagpupurso sa atin. Hindi yung kaisipan na pinahabol mo, pinupurso mo ang Diyos, hindi naman siya tumatakbo, hindi naman siya lumalayo. Hindi siya yung groom na nangakong papakasalan tapos hindi mo na makita kung nasa. Hindi po ganoon ang Panginoon. Committed po siya sa atin. At kagalakan niya po na lumapit, makipag-ugnayan tayo sa Kanya upang paranas ang yakap ng Kanyang pag-ibig at ang katuparan ng Kanyang mga ipinangako. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kalakasan, ng katatagan na magpatuloy sapagkat alam namin ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming katwiran, ikaw ang identity namin bilang minamahal na anak ng Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ihakbang ang aming mga paa, ipamuhay ang katotohanan ito. Nang sa ganon, Panginoon, ay hindi kami manatili kung nasaan lang kami ngayon, kundi patuloy kami, O Diyos, na mahubog at mabago ng iyong katotohanan at iyong mayamang grasya sa aming pag-iisip, sa aming mga damdamin, at sa mga pagpapasya na piliin na aming kalooban. Nang sa ganon, Panginoon, kami po ay maging mabuting representative ng iyong paghahari dito sa mundo. At patuloy namin, Panginoon, na matulungan yung iba na makakilala sa inyo at maranasan din ang wagas na pagmamahal na patuloy po ninyong ipinararanas sa amin. Pagpalain niyo po siya na sa oras na ito ay may mga pangangailangan, kalusugan, kalakasan, kagalingan ng kanyang katawan. Sa mga sugat at latay ng Panginoong Hesus, pinaniniwalaan po namin dumadaloy ang kagalingan at kalusugan right now in the mighty name of Jesus. At salamat din, Lord, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Sa inyo nagmumula ang lahat ng mayamang probisyon na kailangan po namin upang patuloy na makapamuhay bilang daluyan ng iyong kabutihan at papala patungo sa iba. Salamat po, Ama, sa katugunan sa aming nagkakaisang panalangin. Purihin ka at patuloy na pasalamatan ng aming puso sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Alam ko po na patuloy po tayong kinakatagpo ng Panginoon. At ano man po ang inyong kalagayan sa oras na ito, magpatuloy po tayo sa katotohanan na si Kristo ang ating buhay at siya ang kanyang buhay ang nagdadala po sa atin sa tagumpay. Sa ngalan po ng Panginoong Kristo at ng buong pamilya po ng Christ Life Church, kami po ni Pastor Michelle ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya na tayo po ay nagkasama-samang muli sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita sa biyaya ng Panginoon. God bless us all and thanks be to our God.